Kilala niyo ba ang taong ito na nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas? Magaling! Siya ay si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Maraming humanga ng mga Pilipino sa katalinuhan ni Ferdinand Marcos. Dahil dito, naihalal siya bilang ika-10 Pangulo ng Pilipinas noong 1965 at tanging naging Pangulo na muling inihalal noong taong 1969. Sa ilalim ng kanyang unang pamumuno, unti-unting nakaranas ang bansa ng pag-unlad sa ekonomiya, edukasyon at pag-angat sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Sa palagay ninyo, bakit kaya idineklara ang batas militar? Pag-aralan ang diagram na ito. Batay sa diagram, ano ang iyong nabuong kaisipan tungkol sa batas militar? Tama! Ang batas militar ay isang sistema ng mga patakaran na nagkakaroon ng bisa kapag ang mga militar ang nagkontrol sa karaniwang pamamahala ng katarungan. Ito rin ay isang marahas na hakbang na maaaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang mga nagbabantang panganib katulad ng paghihimagsik, rebelyon, paglusob at karahasan. Idineklara ito ni Pangulong Marcos noong Setyembre 21, 1972. Noong ikalawang termino ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos ay naharap siya sa maraming suliranin at naniwala siya na hindi malulunasan ang malubhang suliranin ng bayan kaya't kinakailangan ang paggamit ng walang pasubaling kapangyarihan. The limit has been reached, for we are against the wall. Idinahilan ni Pangulong Marcos na nais niyang iligtas ang bansa sa komunista kaya niya idineklara ang batas militar. Ginamit niyang batayan sa kanyang desisyon ang Artikulo 7, Section 10, Talata 2 ng Saligang Batas ng 1035. Dahil dito, iba-iba ang naging reaksyon ng mga mamamayang Pilipino sa pagtakda ni Marcos ng batas militar. Nagbago ang takbo ng pamumuhay ng mga mamamayan at marami sa kanilang mga karapatan ang nasikil o hindi natamasa. Ano-ano ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar? Communist Party of the Philippines or CPP. Ang samahang ito ay tinatag noong 1968 ni Jose Maria Sison. Ang pagsilang ng mga rebelding pangkat tulad ng New People's Army or NPA. Ang samahang ito ay tinatag noong 1969. Ito ay binubuo ng mga magsasakang nakikipaglaban dahil sa hindi kanais-nais na gawain ng mga may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Ang Moro National Liberation Front or MNLF, ito naman ay tinatag noong Marso 18, 1968 ni Normis Suarez, na isa ring dating propesor ng Universidad ng Pilipinas. Binubuo ito ng mga Muslim na nais magtatag ng hiwalay na estadong tinatawag nilang Republika ng Bangsamoro. Pangalawa ay ang paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Dahil sa nawala ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan, ay naging madalas ang mga pagrarally o pagwiwelga ng mga manggagawa na kalimitang humahantong sa madugong labanan ng mga rallyista at pulis. Pangatlo ay ang pagbomba sa Plaza Miranda.
Agosto 21, 1971 ay idinaos ang pagpapahayag ng mga kandidato ng Partido Liberal sa plaza sa Quiapo, Maynila. Sa kalagitnaan ng pagtitipong ito ay may sumabog na granada sa entabladong kinaroroonan ng mga kandidato. Maraming sugatan at mayroon ding namatay. Pang-apat ay pagsuspinde sa writ of habeas corpus. Ferdinand C. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested upon me by Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution, do hereby suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Sanhi ng mga sunod-sunod na kaguluhan ay nagdesisyon si Pangulong Marcos na ipahayag ang proklamasyon bilang 889 na nagsususpinde o pumigil sa karapatan na writ of habeas corpus. Mga bata, may natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon? Magaling! Sige nga, sagutin natin ang mga katanungang ito. Una, ano-ano ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar? Pangalawa, sino ang nagdeklara ng batas militar? Pangatlo, bakit inilunsad niya ang batas militar? Ngayon naman ay sasagutin ninyo ang maikling pagsusulit na ito. Isulat ang salitang tama kung ito ay nagpapahayag ng suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar at mali naman kung hindi. Una, pagsususpinde sa writ of habeas corpus. Pangalawa, pagbomba sa Plaza Miranda. Pangatlo, paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Apat, reformang pangkabuhayan. Panglima, Communist Party of the Philippines. Anim, malawakang samahan ng mga magsasaka. Pangwalo, pagpapairal ng karapatan sa pamamahayag. Pangwalo, pagsilang ng mga rebelding pangkat. Pangsyam, kabataang makabayan. Pangsampo, pagbabago sa saligang batas. Magaling! Lubos ninyong naunawaan ang ating aralin.